Ang alamat ng dragon fruit. May akda, Charmin B. Tolentine, D.Ed. 3rd Year, Section A. At ipapasa ito kay Professor Dr. Oster C. Relasa. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan ng Cristales, may isang mabait, masipag at matulungin na matandang magsasaka na ang pangalan ay si Mang Pedro. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa kagubatan patungo sa kaniyang maliit na sakahan upang magtanim, bigla niya natagpuan ang isang maliit na batang babae na umiiyak sa tabi ng ilog. Lumapit si Mang Pedro sa batang babae at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ng bata na nawawala siya at hindi niya alam kung paano makakauwi sa kaniyang tahanan. Sa kabaitan ng puso ni Mang Pedro, sinamahan at tinulungan niya ang batang babae upang makarating sa kaniyang tahanan. Bilang pasasalamat sa kabutihang loob ni Mang Pedro, sinabi ng bata sa kanya na mayroon siyang bitbit na kakaibang buto na nakuha mula sa isang puno sa kagubatan. Ipinakita niya kay Mang Pedro ang buto na may kakaibang anyo na tila mga maliit na itlog ng dragon. Tinanong ni Mang Pedro ang batang babae kung anong uri ng buto ang binigay sa kaniya, subalit hindi naman sumagot ang bata. Sa oras na iyon, nang mahatid niya sa bahay ang bata, ay nagpatuloy ito sa paglalakbay patungo sa kaniyang maliit na sakahan at napagpasyahan ni Mang Pedro na itanim ang mga buto sa kaniyang bukirin. Lumipas ang ilang araw at buwan, laking gulat ni Mang Pedro nang namunga ito ng mga kakaibang anyo na parang ang balat ay kaanyo tulad ng isang dragon. At may kakaiba rin itong lasa kumpara sa ibang prutas at hindi lamang iyan. Sa loob nito ay may napakaraming maliliit na buto. Isang araw, sumapit ang matinding tagtuyo. Kaya lahat ng mga halaman at prutas sa buong bayan ay namamatay, maliban sa isang prutas ni Mang Pedro na may kakaibang anyo at lasa. Ang prutas na ito ang nagsisilbing pagkain sa buong bayan ng Cristales. Napansin ng mga tao ang kakaibang anyo at lasa ng prutas, kaya itinanong ng mga tao si Mang Pedro kung ano ang pangalan ng prutas. Pero sinabi niya na binigyan lamang siya ng buto ng isang bata at kanya naman itong itinanim. Kaya sa araw din na iyon, pinapangalanan ng mga tao ang prutas na dragon fruit dahil sa kaibang anyo ng balat at buto nito na katulad ng isang dragon. Ang pangalan na ito ay kumalat sa buong mundo at ngayon ay kilala ang prutas bilang dragon fruit.